Mga kabayan, magugulat na lang ang Pilipinas na magkaroon tayo ng Sub-JAS-39 Gripen, dahil noong August 26, 2025, ang Sub-CEO na si Mikael Johansson ay kinumpirma na mayroong naganap na pag-uusap kasama ang mga opisyales ng Pilipinas tungkol sa posibleng pagbili ng Gripen fighter aircraft. Pero bago natin ipagpatuloy, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang pag-uusap ng Pilipinas at ng Sub-CEO kumakailan lang ay nagpapakita lamang na interesado pa rin sa Sub-JAS-39 Gripen ang Pilipinas, dahil sa kakayahan nito na kayang makapag-operate sa mga mixing runway na nasa 500 meters lamang. Tapos ayon sa pag-aaral, mas matipid ito sa gastos pagdating sa maintenance. Kaya pasok talaga ito sa pangangailangan ng Pilipinas, dahil sa limitadong budget nito, at may mga mixing runway na hindi sapat sa mga long-running na jet fighters. At kung kakayahan ang pag-usapan, ang Sub-JAS-39 Gripen ay nasubukan na rin ito sa totoong laban, kung saan naging matagumpay ito, nang ginamit ng Thailand Air Force sa combat operation sa Cambodia. Kaya ang jet fighter na ito ay nagpapakita na maaasahan talaga sa tunay na laban, dahil napatunayan na ito sa Thailand and Cambodia War. Kung dogfighting ang pag-uusapan, ang jet fighter na ito ay mayroong advanced na electronic warfare suite, at mayroong beyond visual range na missile na MBDA Meteor air-to-air missile na may range na 200 kilometers. Na pwedeng gamitin para sa malayuang laban, kaya malaking tulong ang device na ito para manalo sa laban, at matagumpayan niya ang kanyang misyon. Pwede din ito kabitan ng iba't ibang uri ng modernong missile, tulad ng Taurus KPD-350 na pwedeng gamitin bilang anti-ship at land attack, na may range na less than 500 kilometers. O kaya'y RBS-15F anti-ship missile na may range na less than 300 kilometers. Maraming uri din ng bomba ang pwedeng ikabit dito, tulad ng PAV-EW-2 laser-guided bombs, Mark 82 bombs at GBU-39 small diameter bomb. Kaya maganda din ang jet fighter na ito. Kung iisipin, maganda na rin ang ginagawa ng gobyerno natin, dahil palihim lang ang kanilang ginagawa para sa pag-asikaso na matuloy ang pagbili ng jet fighters na ito. Ang kumpirmasyon sa pag-uusap ng dalawang panig ay nagpapakita lamang na ang Pilipinas ay patuloy pa rin ang pagsisikap upang gawing moderno ang Philippine Air Force, at para mapalakas pa ang kakayahan nito sa pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas. Kung matuloy ang pagbili ng Gripen kahit 12 lang malaking bagay na ito, dahil mayroon namang 12 na FA-50 ang darating. Halos pareho lang naman ang kakayahan nila. Ang importante, magkaroon ng jet fighters ang Pilipinas na kayang makipagsabayan sa mga modernong jet fighters ngayon. Sana mapagkasunduan na ng dalawang panig para ma-finalize na ang kontrata, at makapag-umpisa na ng delivery ang subs ng JAS-39 fighting aircraft, dahil sa ngayon, kailangan na talaga ng Pilipinas ang ganitong jet fighters. Kung walang budget, pwede naman pa-stop muna ang flood control project habang iniimbestigahan pa, at ilipat muna ang budget para pambili ng jet fighters. Sa ganang paraan magkakaroon ng budget ang Pilipinas para pambili ng Sub-JAS-39 Gripen. Kung gugustuhin, marami talagang paraan. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.